Happy Lord's Day po sa ating lahat. Alam niyo, sinasabi sa banal na kasulatan, ang aral po na ito ay iba ang kanyang uri dahil siya isang mabigat na aral para sa ating lahat. At kung ako man ay naghanda nito, ay ako rin po ay nasaktan. Ngunit sinasabi din ng banal na kasulatan na kailangan din natin ng mga aral na karne at masasakit kung minsan. Minsan ang salita mismo ng Diyos ang magsasabi sa atin kung ano ang estado ng ating buhay at ituturo natin ito sa atin ang wastong bagay. Sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, sa Philippians chapter 2, kung kayo po may mga Biblia, ay buksan po natin. Sa Philippians chapter 2, verse 4 hanggang sa 5. Sinasabi dito, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. At sa verse 3, bumalik tayo roon, sinasabi dito, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring ng bawat isa ay higit na mabuti kaysa sa kanyang sarili. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay mayroong mga interes sa buhay. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay may ginugusto at ninanais. Mayroong punto sa buhay nating lahat, ako po'y nakakasigurado dito, na kung minsan ay tayo naging makasarili. Ano po yung naaalala ninyong araw, kahit pa nung kayo'y bata pa, na kayo ay naging makasarili? Alam niyo mga kapatid, sa amin, sa Maynila, sino po dito nakasakay ng LRT? LRT, ayan. Subukan niyo bang sumakay na alas 6 ng gabi? Rush hour, alas 6, alas 7, alas 8, uwian ng mga empleyado. Naranasan ko po yung mga kapatid sa LRT yung pinakagrabe kong experience dahil nakisabay ako sa mga kapatiran natin na missionary. Dito sa ECU, nag-bus sila, binaba sila pumunta sila sa may hotel malapit sa airport, sa may Pasay. At ako rin naman, sumabay, siyempre, ang kong dala kasi bakasyon yun, December pa. So, bale, binaba ako dun sa may terminal. Nakalimutan ko kung anong terminal yun. Tilpuyat ata. Basta, sa LRT siya. So, ngayon, sobrang dami kong dala. Tapos, yung pila ng LRT, mula doon sa counter or sa cashier, patungo doon sa kalsada, sa Rizal Avenue. Hindi ko lang kung Rizal Avenue pa rin ba yun. Basta bandang Pasay na siya. Tapos nung ko nakita, na-experience, so ko lang kasi talaga na-experience yung LRT. Yung mga tao talagang siksikan sila. Nag-aagawan, diba? Makauwi lang. Tapos ako nainis ako. Sobrang ako nainis kasi nga, sobrang dami kong dala. May backpack pa akong pagkalaki-laki. Tapos may dala akong mga damit na marami. So, sobrang akong nainis at irritable na ako. Dahil yung mga tao, gusto nila, sila ang mauna. Hindi ko alam kung naranasan nyo nang sumakay sa LRT. Pero yung ilan sa inyo yung nakaranas na nito. At araw-araw halos nag-aagawan yung mga tao. So, nung nag-aral ako sa Maynila, college, syempre kailangan din sumakay ng LRT. Ganun na rin ako. Yung inayaman ko dati, ay gano'n na rin ang ginagawa ko. Sumisingit na ako. Iniisahan ko na yung mga tao. Wala pang beep card nun. Hindi pa uso yung beep card na ginaganon mo lang. Kailangan mong isuksok yung So, doon natin makikita, mga kapatid, kapag ikaw ay naging makasarili, ano bang iniisip ng mga tao ng mga panahon yun? Pag ikaw ay nakapila, ano ba yung iniisip mo? Siyempre, di ba yung sarili mo? So, ibig sabihin, mga kapatid, ang pagiging makasarili. Selfishness is being concerned excessive na, and exclusively with one's welfare.
seeking or concentrating on one's own advantage, pleasure, or well-being without regarding yung ibang tao. So, kung saan mang lugar, mga kapatid ko, kung saan kayo makakita ng sobrang daming mga sarili, ay dito yon sa LRT. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Yan. No? Yan yung naranasan kong sikip at hirap nung ako po ay bumiyahe noon. So, makikita natin yan sa iba't ibang mga aspeto ng buhay. Di ba sa gobyerno pa lang, di ba? Yung mga tao, sobrang gahaman, sabi nila. At yung mga tao sa korte, mayroong mga under the table na tinatawag na binabayaran yung hukom para lang sila ay makinabang. At sarili nila ang kanilang iniisip, ano pa't maaari ding maghirap yung tao na kanilang maaari ring maapektuhan yung ginawang yun. Ganun din, naranasan nyo rin ba na kung minsan kapag nakakita kayo ng mga bata na nagbubuli, ano? Sino po ba ang nabuli dito? Ako nabuli ako. Dahil ako may malabong mata at naduduling yung mata ko sa liwanag, sa sobrang liwanag, ay sobra akong nakaranas ng pambubuli noon. No? Yun yung mga tao na wala silang iniisip kundi ang kanilang sarili para lang maging masaya sila ay maaari silang maging makasakit ng ibang tao. Ano? So, recognizing selfishness in others is easy. Madali lang natin talagang i-assess or sukatin ang isang tao kung siya ay magiging makasarili. Dali lang eh. Sa simpleng pag-observe, sa simpleng pagtingin sa kung paano sila masta kumilos, doon pa lang sa LRT, doon pa lang sa mga bagay na simpleng bagay na makikita natin araw-araw sa market, 'di ba? Sa tindahan, 'di ba? Ay marami tayong episodes na maaaring makita. Kahit saan meron. Dahil ang gusto ng tao ay unahin lagi yung kanyang sarili. Madali lang eh. Madali lang nating tingnan yun sa iba. Pero at this point of time, mga kapatid, ang pagiging makasarili ay mas mahirap kung atin itong titignan sa ating sarili. Kasi ang taong makasarili, mga kapatid, kung kayo ay makakarelate dito sa naranasan ko din, hindi mo na iisipin yung iba eh. Mas isipan mo na yung kapakanan mo at sa kung ano yung sa tingin mong nararapat at wasto. No? Pero sa lahat ng ito, mga kapatid, napakadaling tumuro ng kamay. Pero napakahirap at masakit na ating tanggapin na kung minsan tayo rin po ay selfish. Selfish. Selfishness is a fantastic way to be miserable. Naniniwala po ba kayo? It's a fantastic way. Pag sinabi mong fantastic, talagang kagila-gilalas. Napakadali na maging miserable pag ang tao ay isang makasarili. It is often expressed by building ourselves at tinitear down natin yung ibang tao. No? At yung isa sa mga dahilan kung bakit nagiging makasarili ang isang tao ay marahil dahil sa kanyang pagkainggit. Sa Biblia, mga kapatid, makikita natin to. Doon pa lang kay Cain at kay Abel. Di po ba? Bakit ba pinatay ni Cain si Abel? Di ba? Makikita natin doon, siya'y nalibugbo. Pag sinabi mo siya'y nalibugbo, he become envious. Mayroong pagkainggit, jealousy. Bakit siya naiinggit? Kasi nga, yung kapatid na nag-alay ay tinanggap, pero yung sa kanyang sarili ay hindi. Kaya doon niya nagawang patayin yung kanyang kapatid. Sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Basahin din natin. Galatians chapter 5, verse 19 to 21. No? Mababasa natin yung ano ba yung pagiging makasarili. Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Sinasabi po rito, na
Ngayon ay hayag ang gawa ng laman. Okay? Now, the actions of the flesh are evident or obvious. Nako, hayag. Pag sinabing hayag, madaling makita at malaman. Sinasabi rito na ang mga ito ay ang una ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho o yung jealousy, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkasuklam, pagkamakasarili, pagkabahabahagi, mga pagkakampi-kampi. So, yung sinabi din dito na, sinabi dito sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, yung mga magkakadikit na formula kung paano ang isang tao ay maging makasarili. Unang-una, yung sinabi niya dito na hayag nagawa ng laman o yung fleshly or yung carnal na bahagi nating mga tao, ay sinabi dito yung paninibho o yung pagkaingit. Sinabi rin dito yung pagka makasarili. Ano po? Yung sinasabi dito na paninibho at pagka makasarili ay magkakambal o magkadikit. Ang isang formula para ang isang tao ay maging self-consumed ay yung pagiging mainggitin. Dito sa James chapter 3 verse 16, sinabi din naman ni Santiago, James chapter 3 verse 16, sinasabi niya na sapagkat kung saang mayroong paninibugo at pagiging makasarili. Dalawa. Ano po? Dalawa. James chapter 3 verse 16, for where there is jealousy and selfishness, there is disorder and every evil practice. Ano? So, sinabi dito ni Santiago, mga kapatid, kung saan mayroong paninibugho at pagiging makasarili, doon ay mayroong paguluhan at bawat gawang masama. So, pag tayo ay lahat dito ay makasarili, mga kapatid, sa tingin nyo, anong mangyayari sa atin? Sinasabi dito ni Santiago, there is disorder. There is disorder. Mayroong pagkagulo. Ngayon ang tanong, gaano ka makasarili? Sige nga, mag-quiz nga tayo. Unang-una, unang tanong, mga kapatid, sa ating lahat to, kasama ko. Mahirap para sa akin na magpahiram ng gamit. Sino ang mahirap magpahiram ng gamit? Si CJ, dali ko nahiraman ng gamit yan. Headset. Sinisira ko pa nga eh. Kaya sabi niya, nung bumili siya ng earphone, hindi niya sinabi sa akin, order ako ng earphone, dalawa. Bakit dalawa? Regalo mo sa akin? Hindi. Bayaran mo kasi pag bumili ako ng earphone na bago, hiramin mo, tapos sisirain mo din. pero meron kaming dalawang earphone, parehas nga lang. Kaya nakakalito kapag magkasama yung earphone namin. Pero sira na yung earphone ko na yun. So, ang tanong, joke kidding aside, mahirap ba sa akin magpahiram ng gamit? Mahirap ba? Brother Nicky, pahiram nga ng sapatos mo, brother. Second question, nagpapahiram ako ng gamit tuwing may kapalit na ibang bagay bilang garantiya na ibabalik ito sa akin. Ganun ba tayo, mga kapatid? Ganun ba tayo? Kapag oo, maisip-isip ka na. Pangatlo, mahilig akong humingi ng pabor sa iba. Sino po ang mahilig humingi ng pabor? No? Brother Kenneth, punta ka sa ECU, linisin mo kwarto ko. Ganun. Yung parang simpleng gawain lang, papagawa mo pa sa iba. Ganun ba kayo, mga kapatid? Ganun ba tayo? No? Nakaka-relate ako dito Ano pa? Sa verse pang-apat, nais kong mauna palagi sa pagkuha ng pagkain. Baka maubusan ako ng Shanghai. Target sighted, gano'n. Apat, gano'n. Pero minsan nagkakahiyaan di ba? Pero, isa din yun, marahil.
nais kong mapansin ng iba sa halos lahat ng pagkakataon. Ayan. KSP, gano'n. So, ito ba ay isang quiz lang naman, parang hindi nyo naman na kailangan sagutin ko o hindi, parang sa ating lang lahat. Pang-anim, umaasa ako ng kapalit sa pabor na ipinakausap sa akin. Yan ba tayo mga kapatid, na pag may humingi ng pabor, merong kapalit. Ano? O kaya, panghuli, inaako kong mag-isa ang papuri sa gawa na pinaghirapan ng karamihan. So, yan yung mga ilang mga tanong. So, una, mahirap ba tayo magpahiram ng gamit? How selfish are we? Bigyan na natin kailangang sagutin ang mga bagay na ito. Ngunit kung kayo po ay nakaramdam ng parang kung minsan, oo, pwede, ganun. Sa mga tanong, mga kapatid, ay tayo po ay kabahagi ng lahat. Tayo po ay bahagi ng isa't isa. Tayo po ay bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesus. At lagi sinasabi ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng isang pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Ito ba? Mag-unahan tayo sa pagpaparangal sa ibang tao at mas unahin natin yung kasiyahan ng ibang tao kaysa sa higit sa ating sarili. No? Yung salitang altruism, ang ibig sabihin nun, the selfless concern for the well-being of other people, which is ginawa naman natin. Sinisikap din natin gawin. Nung nakaraang araw, pumunta po tayo sa Cagayan, sa Isabela, nag-donate ang Librayen, kayo po, ng salapi, kahit kakakaunti, pero nakatulong ito. Nag-donate ang ilan sa atin ng mga damit, tsinelas, tuwalya, gano'n. Nakatulong yun. Ngunit sa atin kaya, mga kapatid, gaano tayo nagpapahalaga sa isa't isa? Kung kaya nating pahalagahan at mahalin ang mga hindi natin kapanali, kamusta ang ating pagpapahalaga sa isa't isa, mga kapatid? Alam niyo mga kapatid, yung mga bata, yung mga 2 years old, ayon sa isang pag-aaral, human children begin to behave pro-socially. They begin to learn na makipagkapwa-tao sa edad na 2. Ang ginagawa nila, bago sila bumuntong ng age 2 years old, ay mayroon na silang kakayahan na makisimpatya sa nararamdaman ng mamis nila. Pag yung nanay nila umiiyak, tatay nila malungkot, o kaya yung kapatid nila, ganyan. Meron na silang, nagsisimula na silang magkaroon ng concern o pagmamahal o connection sa mga taong malapit sa kanila. Alam ko, naalala ko noon, nung bata ako, kasi bunso ako, yung mga kapatid ko, syempre, sila yung mas gumagawa sa bahay, naghuhugas ng pinggan. Sinasabi ng nanay ko sa akin, nung bata daw ako, madalas kong sabihin kila mama na sa mga kapatid ko, pag naghuhugas sila, sasabihin ko, hudas. Ako na maghuhudas. Kaya tawag sa akin ng mga pinsan ko, andyan na si Hudas. So, meron akong ganong initiative noong maliit ako. Gusto ko yung gumagawa, ako yung tutulong. Pero nung tumanda na ako yung laging pinaghuhugas, ayaw ko na. Bunso di ba? Bunso. Pero it just, likas sa atin na makirelate sa ibang tao. Sinasabi ng ilan na by nature, man is selfish. Pero in reality, sa mga sanggol pa lang, natututo tayo na hindi tayo ganun. Hindi tayo ganun. Magiging, pero parang tuta lang, Sabi kasi nanganak yung aso nila, Sister Luz, nanganak din yung aso nila, Sister Hilda. Sabi ni Brother Greg kanina, ang cute ng mga tuta, pero pag tumanda, nakakainis. Sabi,
consumption, tsaka ang sakit sa ulo. So, parang ganun din ba yung tao, ano? Yung bata, sobrang nakakatuwa, pero pag tumanda, ayaw na magugas ng pinggan, no? So, joke lang, ano? So, sa atin, ano, mga kapatid, gaano tayo gaano tayo nagiging kalakasan sa ibang tao? Gaano tayo nagiging kalakasan nila? Masasabi po ba natin, mga kapatid, na kapag tayo ay nasa isang lugar, ay mas nagiging encouragement tayo. Mas refreshing yung presensya natin sa mga lugar kung nasan tayo. Just like our Lord Jesus, mas talagang minamahal siya ng mga tao, binudubog siya ng mga tao, no? Dahil sa kanyang kabaitan. Sa atin po kaya, mga kapatid, kung ating titignan ang ating sarili sa salamin, gaano po natin yun makikita. So, kung sa ideyang yon na likas sa tao talaga na makirelate sa ibang tao. So, if it is so na innately, hindi naman talaga tayo makasarili, ano yung mga dahilan kung bakit tayo nagiging ganun? Ano yung mga dahilan kung bakit tayo nagiging makasarili? No? Kaysa sa ibang tao. Sinasabi ng iba na either sa culture, culture, pag sinabi ng culture, yun yung naging norms sa lugar kung saan tayo nakatira. Hindi din natin pwedeng sabihin na kapag may nakita tayong kapatid or tao na sobrang makasarili, hindi natin pwedeng i-judge agad. Kasi maaari mo ding sabihin, isipin na siguro yung culture niya, hindi natin alam. No? Pangalawa ay yung kanyang circumstances. Kung bakit siya nagkaganon, ano ba yung mga experiences niya? Ano ba yung mga nangyari sa kanyang nakaraan? No? Pangatlo ay either na takot siya na maging malus yung kanyang control sa mga bagay-bagay. Kaya mas iisipin niya na lang na siya yung mag-ingat nito. Dahil mas alam niya na mas may ingatan niya to. Ano pa? Either siya meron siyang narcissism, no? Either na meron siyang paniniwala na kung anong sa akin, ito'y sa akin. O kaya, panghuli ay meron siyang mga unmet personal goals. So, maaaring ganun. Maraming factors kung bakit nagiging ganun ang tao. Sa culture, sa environment, sa raising up, sa mga experiences niya. Ganun, marami. Hanggat lumalaki tayo, hanggat tumatanda tayo, ay naapektuhan ng mga nangyayari sa paligid natin, ang pagkatao natin. Kaya nga mga kapatid, sinasabi dito sa Acts chapter 20, verse 35, Gawa, kapitulo 20, talata 35, na sinasabi po ng nagsulat, na sa lahat ng mga bagay na ipinakita ko sa inyo, sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina at alalahanin ang salita ng Panginoong Hesus, na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang mapagbigay kaysa sa tumatanggap. In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak. Remember the word of the Lord Jesus, how He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Hindi lamang yun limitado sa paggawa o pagbigay. Ito din ay tumutukoy, mga kapatid, sa uunahin natin yung kapakanan ng ibang tao, yung kanyang sitwasyon. So kung gano'n, mga kapatid, nalaman na natin kung paano tayo nagiging hindi makasarili sa pagiging makasarili, from selfish to selfless naman. No? To being selfish to selfless. Yun po yung ating tutumbukin sa araw na ito. First, determine what causes you to be selfish. Ating tukuyin kung bakit ba tayo nagiging ganito.
Isipin natin, magkaroon tayo ng awareness sa mga nangyari noon. Bakit ba ako hindi malapit sa mga kaibigan ko? Bakit pa madalas ay wala akong kasama sa buhay na mahaba yung pagkakaibigan namin? Wala akong mga lasting friendships. Bakit ba parang yung mga tao sa akin ay takot? Let us take a look over the causes, sa ating sarili din. At tingnan natin yun sa Panginoong Diyos. Tingnan natin yun sa Panginoong Diyos. Sa Psalm chapter 119, verse 36 to 37, sinasabi dito mga kapatid, Salmo or Awit 119, Psalm 119, verse 36 to 37. Ikiling mo ang aking puso sa iyong patutuo at huwag sa pakinabang. Ilayo mo ang aking mga mata sa paningin sa walang kabuluhan at bigyan mo ako ng buhay sa iyong daan. Sa Ingles, sinasabi, yung ganda ng pagkakasabi, turn my heart towards your commandments and not toward selfish gain. So instead na mas tignan natin ang ating sarili, tignan natin yung aral ng Panginoong Diyos. Turn my eyes away from worthless things. Huwag na akong tumingin sa mga bagay na walang kabuluhan. Preserve my life according to your word. So yun, una, i-examine natin. Ano ba yung dahilan? Ano ba yung mga nagiging dahilan kung bakit nagiging ganito ako, gano'n. Pangalawa is take a servant's attitude. Magkaroon tayo ng puso na naglilingkod. Pag ikaw kasi naglilingkod, may naglilingkod ba na halimbawa, janitor, May janitor ba na pag dinaanan mo yung nililinisan niya, halimbawa, may mga dumaan na customer, tapos naglilinis siyang ganyan, tapos dumaan sila, tapos nadumihan. Sa tingin nyo, pwede nyo bang sigawan yung dumaan? Hindi. Diba? O kahit sino pa yan, pag siya ay isang janitor or naglilingkod, o kaya kapag si July nagwawalis dito, lagi kami pumapasok, tapos pagpasok namin, meron kaming sapatos na suot, tapos ang dumi-dumi, July, sorry. Sasabihin ni Teddy, okay lang brother. Hindi nagagalit. Kasi kapag ikaw ay naglilingkod, at kapag ikaw ay nagagalit, inuuna mo ang sarili mo. Inuuna natin ang ating sarili. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you, not to the interest of the others. Because wala sa ating lahat, mga kapatid, na kailangan natin maging mga serle. Hindi. If everybody is willing and does serve each other. Kung tayo lang ay mayroong pusong ganon, ay walang lugar, mga kapatid, na tayo ay magiging mga sarili. Ano pa, mga kapatid? Ito, mga practical, naman na ito, advices. Pangatlo, donate. Ayun, donate. Hindi ako nangihingi, mga kapatid, donate. Anong punto ko rito? Donate all the stuff you don't want anymore. Kung yung hindi mo na kailangan. Donate it. Perhaps, hindi mo naman na talaga kailangan. It is a gratifying process. Make sure to give useful stuff and not garbage. May mga donations na dumating sa ICU na lupot-la. Aliwalang yun, aliwalang kawos. Lupot-la. Kaya ang ginawa, sinegregate pa. Tayo nagbibigay, bigay natin yung mas makakatulong. Alam mo kung bakit? Nung itinatag ang iglesia sa Acts chapter 2,
Ginawa nila yun. You know what they did dito sa Acts chapter 22 or Acts chapter 2 verse 4 or verse 44 to 45? Sinasabi dito, ang lahat ng mga mananampalataya ay nagkakasama at ang kanilang mga ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Sa verse 46, araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso. Sa verse 47, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lubod sa lahat ng tao at ilinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ng mga naliligtas. Hindi ko sinasabi na ibenta nyo ang sasakyan nyo, ang bahay nyo. Hindi, makikita natin dito mga kapatid. Kasi sa nangyaring to mga kapatid, dito yung context ng Acts chapter 2, bakit ba nila binenta yung kanilang mga kayamanan? Bakit ba sinabi dito na ang kayamanan ng bawat isa ay para sa lahat? Bakit? Bakit ba? Ano ba? No? Hindi, kasi nga, merong pangangailangan ang iglesia. Wala silang church gathering. Wala silang hindi kagaya natin na meron tayong lugar na pananambahan. Pero nung panahon yun, may need. Kasi kailangan punan. Kaya sila ay sama-samang ibinigay o pinagkaloob yung kung ano yung meron sila. Sa atin mga kapatid, in time of need, are we willing to sacrifice some things we keep? Either hindi lang sa item, kundi sa time. No? Some brethren don't need our money. They just need our time. Na makipag-bond. Hindi natin alam. Some people need prayers. Some people need yung malaman lang nila na we care. Malaman lang nila na mayroong kapatid na nagmamahal sa kanila. Nagawa na ba natin yan, mga kapatid? All of the believers were united during those times. They shared everything with one another. They made it in their practice to sell their possessions and goods and to distribute the proceeds to anyone who was in need. So, either yun. Either na ganun. Alam niyo ba, alin ang mas masarap mangyari? Magbigay o tumanggap? Tumanggap, ayan. Sarap, ano? Pero alam niyo mga kapatid, pag ikaw ay nagbigay talaga, yung ginawa sa Cagayan, either hindi naman sa amin yung mga binigay, nag-deliver lang kami, sarap sa pakiramdam na may binigyan kang tao, sobrang nangailangan. So, yun ang isa sa mga either options natin. Nagbibigay ka hindi dahil sa gusto mong maging feel good, hindi. Hindi nagbibigay ka dahil yun ay ang kailangan natin gawin. Pang-apat at pang-huli, seek to please an audience. Sino ang i-please natin? Wala tayong ibang i-please kundi isa lang. Ano? Naalala ko nun, mga kapatid, high school ako, meron akong kaklase kasi nga, nagkakaroon kami ng drafting. Sinabi mong drafting bang tawag doon, yung gumagawa ka ng mga plate. Square na ganun, square, tapos mayroong mga pattern na gagawin. Oslo paper ang kailangan namin. So, dahil may mga kaibigan ako, bumili ako ng Oslo paper, 10 piso, naka-plastic na ganun. So, medyo marami na rin siya. So, tapos ngayon, yung mga classmate ko, nung nakita nila Oslo paper ko, third year ako nun, TLE, sa TLE namin, ablutan lahat sila ng Oslo paper. At walang kahit isang nagpasalamat sa akin. Sobra ako nainis sa mga kaibigan ko nun. Hindi ko sila ikinausap ata isang linggo. Dahil lang sa Oslo paper. Kasi may hinahanap ako eh. Ang hinahanap ko, yung approval o yung thank you, ganun, words of affirmation eh. Gusto ko yun eh. Yung na-appreciate ka ganun. Kung high school, yun ang ano ko talaga. Pero if we will become people pleasers,
masasaktan tayo. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao mapagpasalamat. Iisa lang ang dapat nating i-address lahat ng ginagawa po natin, kundi ay ang Panginoon lang. Too many of us have been trying to please the world, seeking its approval rather than realizing we are not created to serve an audience or mga tao. But ultimately, mga kapatid, we are here to please yung naglalang sa atin. Amen? Wala nang sumagot. Tulog na. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Ano sabi dito? Kaya kung kayo man ay kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakaluwalhati ng Diyos. Yung purpose natin sa buhay, mga kapatid, is to give honor, glory sa paglilingkod natin at pagpapasaya natin sa ating Panginoong Diyos na naglalang sa atin at tumubos sa atin. Ano yung sinabi? Mga kapatid, sa John chapter 15 verse 12. John chapter 15 verse 12. Hanggang sa 13. Sinasabi po rito, ito ang aking utos, na kayo'y magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. So, tayo pong lahat ay mayroong mga responsibilidad sa buhay, sa pamilya, sa pag-aaral, sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin. Meron tayo kanya-kanyang responsibilidad. Merong mga bagay na pinagkatiwala sa atin. Hindi natin pinili kung sino magiging kapatid natin. Hindi natin pinili kung sino yung magiging magulang natin. Binigay yan sa atin ng Diyos para pangalagaan. Ingatan. O kung sino man yung magiging partner mo sa buhay. So, yung parable of the talents, kung minsan, nagagamit ito sa kung anong ang madalas na paggamitan ng parable of the talent sa Matthew chapter 25 verse 14 hanggang sa 13. Hindi na natin babasa. Yun yung sinasabi na kung ano yung meron ka, gamitin mo. Talent. Yung talento. Though pertaining siya sa currency or money. Pero kung ano yung meron kang kayang gawin, ay gawin mo. Pagyamanin mo. Pero it also a message of responsibility sa atin. Pag sinabi mong responsibility, ano yung makikita niyong salita doon? Ano yung makikita niyong word? Or words? Response, tsaka ability. Ganun, amen. Response. Ano yung response natin? Ano yung response natin sa mga tao na kaya naman natin gawin? Ano yung response mo sa mga taong mahirap mahalin? Ano yung ability natin dapat meron tayo? Fruit of the Spirit. Love, peace, joy, long suffering, marami pang iba. Yun sana yung maging response natin sa mga tao. Yun sana yung mas mag-multiply sa buhay natin. Sa 1 Corinthians chapter 13, love is what? Patient, kind. Diba? Yun sana yung mag-multiply sa atin. Yun yung ability na mas kaya nating magtiis, mas kaya nating magmahal, mas kaya nating magpatawad, at mas kaya nating unahin ang ibang tao. Napakasarap, mga kapatid, na makita at marinig na tayong lahat ay tumutulong sa mga tao na mayroon sa atin. Sa Matthew chapter 25, verse 28 to 30, basahin lang natin. Nung ang
yung mga servants na pinagkatiwalaan ng talento. Sa verse 28, then the master said, take the talent from him. Diba? Yung binigyan ng 10 talento, pero hindi itinago niya lang yun. Diba? Sinabi rito, take the talent from him and give it to the man who has the 10 talents. Because to everyone who has something, more will be given, and he will have more than enough. But from the person who has nothing, even what he has will be taken away from him. Throw this useless servant into darkness outside, and in that place there will be weeping and gnashing of teeth. Itatago lang ba natin, mga kapatid, yung kaya natin gawin? Itatago lang ba natin yung kung kaya mong mas maging hindi makasarili mula sa pagiging makasarili, itatago lang ba natin yun? Yun yung salita ng Diyos. Kung minsan, ayaw natin ng pagbabago. Ayaw natin makarinig ng pagwawasto sa buhay natin. Sa araw na ito, mga kapatid, hinihiling ko na tayong lahat ay magsikap na unahin ng kapakanan ng ibang tao, higit sa kung ano man ang ating sarili. Kaya sinasabi ng Panginoong Diyos, tayo po ang asin at ilaw ng sanglibutan. At wala tayong ibang dapat gawin, mga kapatid, kundi pakaisipin ng lagi na sa lahat ng mga tao ating nakakasalamuhat, sa lahat ng mga kapatid na ating nakakausap, maging pagpapala tayo sa mga. Sabihin mo sa iyong mga kapatid, kapatid, huwag ka na maging makasarili. Sabihin natin sa ating sarili, huwag ka na maging makasarili. So, kung kayo man ay mayroong masumpungan sa inyong sarili na gano'n, gaya ko rin naman, ay manalangin tayong lahat. Mga kapatid, hingit natin ang ating mga mata at panalangin natin. Amang Diyos na dakila at pagpala sa lahat, salamat po sa aral mo na narinig sa mga sandaling ito. Hiling kami, Ama, ng iyong kawaan sa bawat isa sa amin. Alam mo ang nilalaman ng aming puso. Alam mo ang mga nararanasan namin sa buhay na ito. At ikaw, Ama, ang sumisiyasat ng lahat ng bagay sa buhay namin. At ikaw ang lubos na nakakilala sa amin, maging ang bilang ng aming mga buhok ay iyong nalalaman. O Diyos, humihiling kami sa iyo ng kaawaan na kung ikaw man, Ama, ay nakakakita ng mga maruruming pag-uugali sa amin, ay tulungan mo kami, Amang Diyos, na mapagkumbabang tanggapin ito at sa anumang paraan, Ama, ay baguhin ito. O Diyos, kaawaan mo bawat isa sa amin na kami lamang, Ama, ay mga lingkod mo sa dakong ito. Tulungan mo kami, Ama, na baguhin ang lahat ng mga bagay na nais naming baguhin at bigyan mo kami ng kamalayan, Ama, sa mga bagay na dapat naming baguhin sa buhay namin. O Diyos, alam namin na kami mga makasalanan at hindi karapat-dapat sa iyo. Ngunit ikaw ay tumanggap sa amin at hinayaan mo, Ama, na kami ay ingatan sa bawat araw ng aming buhay. Pinapanalangin po namin ang gawain sa Damalandan Church of Christ. Nawa, Ama, ay pagpalain mo ang mga nagtatrabaho at nagsisikap na gumawa ng mabuti. Pagpalain mo rin, Ama, ang mga tao inaaralan namin sa lugar na ito. Nawa, Ama, ay maghaling lagi ang pag-ibig sa isa't isa at mas maunawaan namin ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Yun ay ang magbigay papuri sa iyo at paglingkod sa iyo at pagpulihan ka sa lahat ng aming ginagawa. Ama, patawarin mo kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang sa isa't isa, sa kongregasyong ito, at sa mga taong ubos na malapit sa amin at nagtitiwala sa amin. Ama, pagkaisahin mo kami ng pag-ibig at kung ano man ang meron sa amin ay turuan mo kaming magpatawad at mas lalo pang umibig sa mga tao at sa aming mga kapatid. Ama, ito po ang aming sinasamo at idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.